my beloved Boss Mike Cervera. Walang ikinabukasan ang mamgabata, kasi ang tinig nila ay tinakpan ng bala. Sa gabi sila'y sumisigaw, walang nakarinig. Sa umaga'y bangkay na pinatikom ang bibig. Kung batas ay hindi patas sa mahihirap, pagkat ang proseso ay hindi nahagilap. Mga may kapangyarihan lang ang malakas, tila piring ng hustisya ay butas. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nalapaano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Nagtanong lang, tinawag ng demonyo, hinulit, pinatay, parang hindi Pilipino. Mundo'y tahimik, takot ang naghahari, dahil sa presidenteng demonyong makapili. Ngunit di mawawala ang alaala, ipaglalaban natin ito hanggang makakaya. Sa bawat kandila, sa bawat dasal, hustisya ang isisigaw sa tulong ng may kapal. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagpadalamhati, nagtanong lang, tinawag ng demonyo, hinulit, pinatay, parang hindi Pilipino. Mundo'y tahimik, takot ang naghahari, dahil sa presidenteng demonyong makapili. Ngunit di mawawala ang alaala, ipaglalaban natin ito hanggang makakaya. Sa bawat kandila, sa bawat dasal, hustisya ang isisigaw sa tulong ng may kapal. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Walang kinabukasan ang mga bata, kasi ang tinig nila ay tinakpan ng bala. Sa gabi sila'y sumisigaw, walang nakarinig. Sa umaga'y bangkay na pinatikom ang bibig. Kung batas ay hindi batas, mahihirap, pagkat ang proseso ay hindi nahagilap. Mga may kapangyarihan lang ang malakas, tila piring ng hustisya ay butas. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat
Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, mga kababayan. Nako, oo. Usod nyo na ng konti. May audio na ako. So yan, mga kababayan, dahil nga dyan sa mga biktima ng EJK po, mga kababayan, yan din po yung ating tatalakayin ngayon. Sapagkat mga kababayan, yung mga biktima na yan ay ginigipit po nila. Opo, ginigipit po ng kampo ni Duterte itong mga api na mga biktima ni Digong nung panahon niya. Ang pre-trial chamber Eto na mga kababayan. Itong kampo ni Digong ay ginigipit na ho ngayon itong mga biktima. Biktima ng EJK, ano po. Tingnan nyo ha. Pakinggan nyo maigi yung paliwanag ni Attorney Conti. Grabe, itong kampo ni Duterte, kala ko naman lalaban ng parehas. Tignan nyo ho kung anong klaseng panggigipit yung gagawin ho nila sa mga biktima. Pamilya ho ng mga pinatay. Ano po? Tuloy. diretso po tayo agad dito sa issue, Oh. no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kita nyo mga kababayan, sinusulong ngayon ng defense, itong kampo ng mga Duterte, na kailangan daw yung mga saksi o pamilya ho ng mga biktima o yung mga lahat ng mga nandito sa mga nag-aakusa, mga kababayan, ay kailangan daw ho ang magpresenta ng mga government IDs at namimili lang ho sila, mga kababayan. Kailangan daw ho driver's license at pasaporte. Mga kababayan, marami nga sa atin matatanda na wala pa rin pasaporte. Di po ba? Marami sa atin, mga Pilipino, matatanda na wala pang pasaporte. Matatanda na wala pang driver's license. Bakit ho? Kung wala namang kotseng imamaneho, kung wala namang pupuntahan sa ibang bansa, bakit naman kukuha naman ng pasaporte? Di po ba? Kaya ngayon mga kababayan, ito ay hinahadlangan ni Attorney Conti sapagkat nga ang tawag nga niya rito ay ginigipit masyado ang mga biktima ni Digong. Itong mga complainant, itong mga nag-aakusa. Mga kababayan? Ngayon, kayo po ba, tanong ko, sang-ayon ba kayo na kailangan limitahan kung ano lang yung maibigay nilang pagkakakilanlan? Hindi ba pwede na tayo naman 'di ba? Alam naman natin kung peke o hindi 'yan. Pwede naman na magbigay ng ng PSA. Buti pa nga yung mga may PSA may birth certificate yung mga nilista ni Sara para makanakaw po ng pera, mga kababayan, abay wala naman ho doon sa PSA. Kung mga ganon, baka pwede na. Di po ba? Kahit nga anino mga kababayan doon sa mga tumanggap ng pera sa Intel Fund at Confidential Fund ni Sara Duterte, wala hong piniresinta. Basta lang pangalan yung nilista. Bakit ngayon ho, mga kababayan, dito sa biktima ng tatay niya, dito sa mga pinatay at mga pamilya ng mga nag-aakusa, abay, hinihigpitan nila. Ano po? Parang hindi naman tama yan. Di ba? Tuloy. Hindi makatao. Yan, di ba? Ang sagot ni Attorney Conti, mga kababayan, hindi makatao yan. Kailan ba naging tao yon, Attorney Conti? Tanong ko sa iyo, kailan ba naging makatao si Digong at kampo niya? Hindi ba't yung mga tao nga pinagpapatay niya? Yung ugaling ganon, yung gawaing ganon, hindi ho ugali ng makatao. Kaya wag ka nang magtaka na sila'y magpapakatao pa. Kaya kailangan talas-talasan nyo dyan. Kailangan talas-talasan nila Attorney Conti para nga maipanalo nila yung kaso sa ICC. Di po ba?
Hmm. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman Hmm. at kumbaga lutang Bakit? Magkakapuso yun sa mga Pilipino, eh, basta mahalaga yung babayaran lang. 'Di mo ba yung abogado hong kinuha nila na foreigner kasi ayaw nila kay Roque dahil diskumpiyado yung kampo ni Sara at ni Digong kay Roque, ayaw din sa iba, eh, sabi nga natin, eh, bakit na lang hindi si Libayan ang kunin ninyo? Total naman laging nagmamagaling siya, ha? Total naman lagi nila sinasabi magagaling daw sila sa batas. Oh, Libayan, magpresenta ka na, 'di ba? Oo, baka sakali maipanalo mo siya. Oh, ano, payag po ba kayo na si Libayan na lang yung ipadala at nang sa ganun eh maipanalo't mapauwi na 'yan? Sino? Si Pangulong Digong nila? Ano? O Libayan, pagkakataon mo na 'yan, oh. Pakita mo na yung pagmamahal mo kay Digong ngayon. 'Di ba? Ayan oh, kita mo, inayawan si Roque. O baka sakali ikaw na, 'di ba? Para naman masabi mo kay Attorney Claire Castro, "O kita mo, akala mo ikaw lang? O ngayon nandito na ako sa dahig. Nandito ako sa Netherlands. O, ako magtatanggol kay Digong." 'Di ba? At least baka naman kahit papaano medyo umabot-abot ka na ng konti kay Attorney Claire Castro. Kasi sa palingin namin, wala na, hindi na kayo lebel. Oo, masyado ng masyado ng mataas si Attorney Claire para sa'yo. Oo, 'di ba? Aminin niyo na, si Attorney Claire Castro, nasa itaas na. Habang kayo, kalibel pa rin namin. Oo, 'di ba? Oh, eh, nagsasabi naman ako ng totoo, tapat naman ako. Magkakalibel lang tayo. Ha? Oh, pare-parehas lang tayong vlogger. Eh, sasabihin niya, bakit tayo magiging magkalibel? Eh, ako, abogado ko. Oh, eh bakit? Barbero ako. Oh, 'di ba? May pagtatapat ako sa'yo. O sasabihin mo, paano naging mataas yung barbero sa abogado? Umupo ka sa upuan ng barberya ko. Tingin mo, hindi ka susunod sa lahat ng sasabihin ko? Pag sinabi kong yuko ka, yuyuko ka. Pag sinabi kong tumingala ka, titingala ka. Pag sinabi kong tumagilid ka, tatagilid ka. O, di ba? Sino ngayon mas mataas sa atin? Eh, susunod ka lang sa akin. Di ba, mga kababayan? Tama, mali. Oh. Eh, wag niyo sasabihin, abogado kayo. Barbero ko eh. Oh. Huwag mo sasabihin na, kaya dito na lang tayo, pare-parehas na lang tayong vlogger. Hayaan nyo na si Attorney Claire Castro doon. Mataas na yon, mahirap nang abutin. At kailanman, pupusta ko sa'yo, hindi mo maaabot ang naabot ni Attorney Claire Castro. Di ba? Ganun talaga. Eh, alam nyo naman si Libayan eh, sakay-sakay lang. Di ba? Maging newscaster ka muna sa teledyaryo. Tama po ba? Tama po ba yung aking sinabi, mga kababayan? Tingin ko nasa katwiran yung sinabi ko. Totoo naman eh. Maaabot pa niya yung naabot ni Attorney Claire Castro, naging USEC, naging tagapagsalita ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na naging presidente. Maaabot mo kaya yon? Di ba? Maaabot kaya ni Libayan yon? Hindi. Dito lang tayo, pantay-pantay tayo, mag-vlog na lang tayo. Ano? Mag-vlog na lang tayo. Yun. Mas maigi pa. Kasi napupunta yung usapan dito kay Libayan eh. Ito na. Tuloy na. Attorney, bakit? Malademonyo ba yung mga yan? Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga
mag-a-apply na biktima. Tanda, Yan, mga kababayan, nakita nyo? Hindi naman kilala nung ano eh. Hindi naman kilala nung abogado nilang kinuhang foreigner, yung mga biktima. Oh. natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Correct. Kilala natin na mahihirap. Hindi naman tulad sa ibang bansa, mga kababayan, minsan meron silang nasa tiyan ka pa lang, mga kababayan, abay nakahanda na lahat yung mga dokumento mo eh. Dito sa atin, mga kababayan, minsan nakakalimutan pa ng mga magulang natin, ano? Ano, time guest, ano? Minsan totoo. Dito sa Pilipinas, abay naisilang na tayo. Abay nagka-asawa na tayo at lahat-lahat. Abay hindi pa tayo nare-rehistro eh. So ano mangyayari? Mag-a-apply ka ng late registration para magkaroon ka ng birth certificate. Di ba? Yan, kita nyo? Kaya yung mga hinahanap nilang mga ID na yan, para daw pagkakakilanlan sa mga biktima o sa mga nag-aakusa, mga kababayan, abay malabo ho yan. Basta makapagbigay ng mga pagkakakilanlan, okay na yan. Huwag kayong mamili kung ano-ano pang mga dokumento yung pinaghahanap ninyo eh. Alam nyo, tingin ko, advice ito ni Sara Duterte. Siguro sabi ni Sara Duterte, ganito, hanapan mo yan ng mga pasaporte, driver's license, ganon. Alam niya namang wala yun. Bakit ho? Kasi nga mahihirap na tao yun. Hindi naman tulad ni Michael Yang yun, at ni Michael Lim, ni Alan Lim, Peter Lim, at lahat ng mga may apelyidong Lim na mga kasosyo ni Digong sa droga. At ni Pulong. Di ba, mga kababayan? So, kung hahanapan nyo itong mga biktima ng mga ganyang mga kung ano-anong mga IDs, mga kababayan, malamang wala silang maipakita. Di po ba? At pag tinanggap ng ICC yan, malamang, maaaring tumagilid yung kaso nila. Kaya siguro, naisip ng kampo ni Duterte, eto yung hilingin natin para masigurado na totoo silang mga tao. Galing ano? Pero, syempre, hindi naman papayag si Atty. Conti dyan. Kailangan gumawa rin siya ng paraan. Tuloy, attorney. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. Kita nyo? Hindi nga war on drugs eh. Massacre of the poor. Grabe, no? Grabe yung paratang ni Atty. Conti. Malupit, mga kababayan. Malupit. Totoo naman eh. Massacre of the poor. Puro mahihirap po. Sotero Santiago, thank you naman. Oo. Puro mahihirap ang mga binanatan at mga mga pinatay ho ni Duterte. Yan ho ang katotohanan. Kasi akala ni Duterte itong mga mahihirap ay hindi po makakahabol dahil ho walang ganyan. Walang pera. Pasalamat na lang ho tayo, merong isang Mayor Trillanes na nagmalasakit sa mga biktima para magkaroon ho ng katarungan. Kaya nga, mga kababayan, pansinin nyo, sa lahat po ng mga naging oposisyon nung panahon ni Digong, anong ginawa nila? Di ba pinahirapan po nila? Sinira nila, isa na dyan, biktima, sino? Si Trillanes. Biniktima nila, sinira yung pagkatao. Winasak yung kanyang karakter. Di po ba? Nakita nyo, nahihirapan ngayon si Trillanes. Pero ngayon, mga kababayan, medyo nawawala na ho yung paningin na isang sundalong kanin. Sapagkat nga ngayon, lumalabas na ho kung meron tayong gagawin na bayani sa panahon ngayon dahil sa ginawa ni Digong nung nakaraan na panunungkulan niya, abay si Trillanes yun. Si Trillanes ho ang pwedeng gawing bayani dyan. Isa pa, si Dilima, sabi ni Catherine Galpo. Ano sabi ni Catherine Galpo? Si Dilima po. Eto na lang si Dilima. Pasok natin. Ang mga nagpakulong sa akin, sila po dapat ang ikulong. Pinawalang bisa po
Yung mga kaso sa akin, gawa-gawang mga kaso yon, Yes. mga imbentong kwento. Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Sila po dapat ang ikulong. Iniisip ko rin po lagi na kung nagawa nila sa akin yon bilang isang senador, paano na kaya sa mga walang kalaban-laban? Paano kaya si Kian de los Santos, si Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman, mga teenagers na nasa maling lugar, sa maling oras? Si Micah Olvira, 3 years old lang. Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa illegal na droga? Sinong tao o mga tao na nasa tamang katinuan na mag-iisip na okay lang yung mga ganyang pangyayari? Kita nyo? Okay lang ho yan sa mga tangang mga DDS. Di po ba? Okay lang ho yan sa mga tangang DDS, yung mga mangmang na mga DDS. Opo, Laila de Lima. Alam nyo, sa totoo lang, ako dati, medyo napaniwala pa na may kasalanan talaga siya dahil yung pagkakasalansan ng mga nagpapatotoo laban sa kanya. Pero alam nyo, nung bandang huli, na-realize ko, walang iya talaga tong inang-inang Duterte na to. Demonyo ho si Duterte. Maniwala kayo. Demonyo ho. Nakita nyo yung sinabi niya, 3 taong gulang dinamay. Anong anong kinalaman ng bata na yon? Anong kinalaman ng 3 taong gulang na bata na dapat ngayon ay malaki na, binata na, di po ba? 10 taon na. O mga kung 3 taon siya, no, 10 taon na ngayon sana, di sana baka napapasaya niyo yung magulang niya. Hindi ho, pinagkahit ho ni Duterte yung mga ganong bagay sa mga mahihirap na tao. Di po ba? Kaya nga ho, mga kababayan, eto, yung pagkalabas ni De Lima po, mga kababayan, ay, anong sabi niya? Ipinaliwanag niya, Mau TV, oo, sa Hong Kong. Shoutout po, eto na, pasok! Na EJ case. Palpak na war on drugs. Pagtokhang sa mahihirap na drug suspects. Pagpapatakas sa big-time drug lords. Pamamaslang sa mga aktivista, kawani ng media, pari, abogado, pati sa mga inosente at walang kalaban-laban na bata gaya ni Kian de los Santos. Pananakot sa media, pagpapasara sa ABS-CBN, pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa, panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko. Yan, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Kapag naging kritiko kayo, ni Digong noon, sigurado, hindi na kayo sisikatan ng araw. Opo! Bakit? Pagsapit ng dilim, humanda ka na. Bukas makikita ka na sa iskinita, sa kanto, sa damuhan, sa kangkungan, sa bukid, at kung saan-saan pa. Maging sa Pasig River, palulutangin ka. Ganun po ang sitwasyon noon. Kung kaya, wag na kayong magtaka kung bakit ang mga naririnig nyo lang noong panahon ni Digong ay yung mabubuti lang napapabor sa kanya. Sapagkat ganun nga ho yung ginagawa nila. Sino ho ang mga tao magmamalakas ng loob noong panahon na yon? Buti na lang, wala pa kami nun. Mga kababayan? Di ba? Kasi mga kababayan, kung ako'y vlogger na ako, na natuto na akong mag-vlog patungkol sa politika, ay naku, bahala na. Pagdasal nyo na lang ang Mike Cervera. Malamang ho, wala na ho kayo nakikitang Mike Cervera ngayon. Magagaya na ho ako kay Percy Lapid. Sa totoo lang, di po ba? Ganun po talaga eh. Grabe yung kanilang mga ginagawa. Kaya wag na kayo magtaka. Oo, kung bakit napabango ng mga Duterte yung pangalan nila sa pamamagitan ng lahat hawak nila. Hindi ka pwedeng kumontra. Kaya na mayagpag ang alin. Wait lang po Oo. Hello? Po.
Naka-live. Sige, okay lang. Okay. Tatawag ako sa'yo. Sige, okay. May tumawag. Oo. Kilalang kilala nyo yun. Eto na! Tuloy na. Exhibit A po. Hmm. Ang inyong lingkod. Syempre, ikaw na yung Exhibit A. Kay Dilima lang, mga kababayan eh. Ano po? Kay Dilima lang po, mga kababayan, ay ano na ho ito? Ano? Ito ho eh. Sa kanya na nyo makikita kung gaano kalupit itong si Duterte. Kung walang ya, talaga walang ya eh, mga kababayan. Ano? Ha? Sige tuloy. Pamimigay ng teritoryo sa China. Nako. Pagturing sa tagumpay ng Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea bilang isa lang kapirasong papel. Basura, binasura. Sabihin mo, yung pinagtagumpayan natin sa pakikipaglaban sa UNCLOS, mga kababayan, abay binasura lang ni Duterte. Yun po yun. Alam nyo yan? Di po ba? Na dapat ibasura. Kapabayaan sa pagtugon sa pandemya at sakuna. Pandarambong sa kaban ng bayan. Nako! Sinabi mo pa. Hanggang ngayon nga ginagawa ni Sara. Oo. Mahaba ang listahan nito. Nako. Pagtatanggol sa mga korap. Nako. Pagtatakip sa anomalya ng family. Nako. At marami pang kabulastugan. Sa PhilHealth, yung nawawalang 15 billion doon, na bigla-bigla na lang hindi na nakita. Sabi pa nila sa mga Duterte, yun daw anomalya sa PhilHealth. Mga kababayan, yung anomalya daw sa PhilHealth. Tignan nyo naman ang pinapakita ng PhilHealth. Ano po? Tignan ninyo. Yun daw pag-transfer. Kailangan mag-transfer talaga ni Pangulo. Kasi sinimut ni Digong ang pondo ng gobyerno ng Pilipinas. Inubos. Hindi ho nagtira. Bagkus, napakalaking negatibo ang iniwan ni Digunyo. Paano ngayon iba-budget ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Kung hindi niya ililiquidate lahat ng pwedeng gamitin. Ano po? Di ba? Simple lang unawain. Tignan ninyo ang resulta ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron na naman tayong halos 2,000 jet fighter. Meron tayong bagong barkong pandigma galing saan? Sa South Korea. Kita nyo? Nung panahon ni Digong, mga kababayan, wala eh. Wala. At pandilin lang ng rehimeng Duterte na dapat nang wakasan. Tama na. Sobra na. Panagutin si Duterte. Correct. At iba pang umabusot, nagtraidor sa Pilipino at sa Pilipinas. Correct. Lahat. Sino pa? Si Bato, si Bongo, si Sara. At saka yung mga kung sino-sino pa kasapakat nila. Anyways, mga kababayan, tinapos ko lang po ito. Meron lang pong tumawag na napaka-importante at kilalang kilala nyo siya. Kaya mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya ulit. At wag po kayo magsasawa sa kakapanood kahit po ito'y replay. Mag-comment lang po kayo dyan sa mga team replay po. Panoorin nyo na lang yung kung iba po yung oras ninyo, yung content natin ng umaga, pinapalabas po yan ng gabi. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.